Mga ka-sports, balik practice na at umaarangkada ang mga Pinoy sa Japan B-League. Habang lumalapit ang susunod na window ng FIBA qualifiers, hindi lang si Kai Sotto ang pinag-uusapan ngayon, kundi pati ang Pinoy bowlers na talagang nagpapatunay na kaya nating makipagsabayan sa international stage. At ang pinakamainit sa lahat ay si Ray Parks Jr. Marami na naman ang nagtatanong, dapat bang ibalik si Ray Parks sa Gilas, Pilipinas? Kung trip mo po ang itong content, paiwan follow at pa-subscribe na din. Tara, pag-usapan natin yan ng mas malalim. Unang-una mga ka-sports, ang B-League ng Japan ay isa sa pinaka-kompetitibong liga sa Asia. Maraming imports, mabilis ang laro at mataas ang level ng kompetisyon. Kaya magandang training ground ito para sa mga Pinoy players. Kagaya na lang nila Carl Tamayo na patuloy na nagpapakita ng solid presence sa loob. Matikas ang depensa, kumuha ng rebounds at may soft touch mula sa mid-range. Sumunod si Kevin Kiambao or mas kilala natin kay Q. Hindi lang scorer kundi playmaker pa. Impressive na agad ang impact niya sa offense ng kanyang team. Sumunod si Jamie Malonzo. Explosive wing, athletic, versatile at kayang maglaro ng multiple position sa international level. Sumunod si Dwight Ramos, consistent at efficient scorer, matatag sa depensa at isa sa pinaka-maaasahang Gilas guards ngayon. At syempre mga ka-sports, hindi mawawala sa usapan si Ray Parks Jr. Isa sa mga pinaka-skilled Filipino wing players sa kanyang henerasyon. Sa mga di pa po nagkakakilala, si Ray Parks ay hindi bago sa spotlight. Bago pa siya lumipad sa Japan, kilala na siya bilang elite scorer at leader sa PBA. Rookie of the Year, Best Player Candidate at consistent threat sa 3-point line. Ang performance niya sa Japan B-League last season ay nakapagtala lang naman siya ng 13.5 points per game, 4.2 rebounds per game, 2.1 assists, 40% 3-point shooting at 50% sa kanyang FG. Ang ganda ng kanyang efficiency, kaya niyang makapag-ambag ng hindi kailangan ng sobrang bola. Bagay na bagay ito sa structured play ng Gilas, Pilipinas. Kung titignan natin ang kasulukuyang Gilas score, solid na. Dahil nga may big man na tayong si Kai Sotto at AJ Edu, napakatangkad, rim protector at rebounder. Sa wings naman, Jamie Malonzo, Dwight Ramos, athletic, may shooting at depensa. Sa guards naman, meron tayong Kafur Abena, court general na may leadership. Sa stretch forwards natin, may Kevin Kiambao, Carl Tamayo na versatile at modern bigs. Ngayon, kapag ininagdag mo pa si Ray Parks sa wing rotation, mas lalo itong magiging lethal. May outside shooting, may depensa, may FIBA experience, at sanay sa malalaking laban. Si Parks ay pwedeng maglaro bilang shooting guard o small forward, kaya napaka-perfect siyang fit sa pagitan ni Ramos at Malonzo. So ano nga ba ang posibleng Gilas lineup kung babalik si Parks? Isipin nyo to mga ka-sports. Sa guards, Kafur Abena, Dwight Ramos. Sa wings, Ray Parks Jr. at Jamie Malonzo. Ang ating mga bigs naman ay si Kai Sotto, AJ Edu, Carl Tamayo. Dagdag pa natin sa wings si KQ or Kevin Kiambao. May height, may shooting, may depensa at may leadership, pwedeng mag small ball kung kailangan ng bilis.
pwedeng mag-twin tower set kung kailangan ng laki at depensa. At pinaka-importante, lahat ng nasa lineup sanay sa international competition. Habang lumalakas ang mga Pinoy sa Japan at iba pang international leagues, mas lumalawak ang talent pool ng Gilas Pilipinas. Ang pagbabalik ni Ray Park sa national team ay hindi lang tungkol sa scoring, kundi sa experience, maturity at chemistry. Tandaan niyo mga ka-sports, matagal na rin siyang nakalaro kasama sina Ramos at Soto noon sa Gilas, kaya hindi mahirap sa kanya ang adjustment. Kayo mga ka-sports, ano sa tingin ninyo? Panahon na ba para ibalik si Ray Parks Jr. sa Gilas Pilipinas? Imagine po, Parks, Ramos, Malonzo, Keffer, Kai at AJ Idu sa iisang court. Diba? Napaka-solid. I-comment nyo sa baba kung yes or no. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa mga ka-basketball friends mo at i-subscribe para hindi ka mahuli sa mga balitang Gilas Pilipinas at Pinoy basketball. So paano? Ingat po kayo.